Hello, hello, hello. Ganda ng bungad ko na laging ganun. Hello, 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 hello. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Saan sulok man kayo ng mundo, ay pagpalain po tayo nawa ng ating poong may kapal. Okay, so, gusto ko po muna magpasalamat muna, syempre, sa mga patuloy pong tumatangkilik ng aking YouTube channel, no? And welcome po, no? Wino-welcome ko po yung mga nasa spiritual awakening, no? And ini-embrace na yung kakaroon ng spiritual journey. Na nandun na siya sa point na ninamnam niya na or in-embrace niya na yung spiritual world, no? So welcome po. Okay, so sa mga naka-resonate po nitong ating nakaraan na upload is maraming salamat po, at maraming salamat po sa lahat ng mga comments, no? Sa mga new subscribers, especially marami pong new subscribers, no, sa nabasa ko po sa comment, pero hindi po ako makapag even heart, no? Hindi ko po ma-click ang heart. Gusto ko po kasi pagka nag-click po ako ng heart, lahat po kayo mababasa ko. Ayoko po magkaroon ng samaan ng loob pagdating sa kahit sa pag-heart ko po, sa pag-click ko ng heart, no? So ang mas gusto ko po is yung lahat po na mabasa ko, kasi meron lang pong nagba-browse lang po ako pagka medyo hindi busy, no? Halimbawa meron po akong time na at least 10 minutes, so yan po, na at least kahit pa paano chinecheck ko po yung YouTube, no? Especially the comments. So alam niyo, paspas lang, pero haharapin ko po yan para po kahit man lang po likes, heart is magawa ko po for you, no? Maraming salamat po, especially po dun sa mga talagang solid, no? Solid na talagang hindi po nawawala sa comment section ko, na talaga pong number one, no? Or marami na rin po, marami na po. Hindi ko na po, minsan gusto ko na po i-mention siguro magme-mention po ako by Monday, no, kung sino po yung mga talagang the best, no, or yung mga nagko-comments po na talagang walang puknat, no, always present, no, na kung po pwede bigyan ko ng plaque of parang good attendance, no? Perfect attendance, no? Maraming salamat po sa patuloy po na pagtangkilik at paniniwala po sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, no? Na nararamdaman ko po na kumbaga kayo pong lahat ay talaga pong bukas na po ang inyong puso para po gawin kung ano man po yung mission nyo dito sa lupa, no? Maraming salamat. At sa mga may natatakot or may mga doubts pa po sa sarili na naandyan, na nakikinig, no? Especially sa mga collective na parang natatakot pa na i-embrace, no? No pressure po yan, no? Dahil hindi ko po kayo pwedeng pilitin, no? Pero si God po is magbibigay po sa inyo ng sign, no? Kung kailan nyo po yan pwedeng gamitin. Okay, magbibigay po yan ng sign sa inyo, no? Sa ayon at sa hindi, mararamdaman nyo po yan, no? Dahil that's God's plan. So kailangan po maging prepare po tayo, no? Especially po dun talaga sa halos araw-araw po, or parang paulit-ulit po na pinanonood po yung mga videos ko na talagang love na love yung content na yun or yung episode na yun, no? So now syempre kukuha po tayo, no? Kasi po bukas baka hindi po ako, tomorrow po, no, Saturday here, Saturday and Sunday is hindi po muna ako tatanggap ng healing and reading, no? Kasi po need ko pong ayusin muna po yung gamit ng mga anak ko, kasi po by Tuesday may pasok na po, so kailangan ko po mag-prepare, kailangan ko po na pong kumpletuhin yung school supplies nila, etc, no? So kailangan ko muna pong i-fix, no? Lalabas po muna ako ng aking gamutan area, ng aking palasyo, ng aking templo, para po mabigyan ko po ng pansin yung pangangailangan ng mga anak ko. So tomorrow and Sunday po is na po yan, nasa ko na po yan, listahan na mga anak ko po muna, no? Then Monday na po tayo mag-proceed. So kung meron po magpapabook,
no? Tomorrow or ngayon is Monday ko na po to masisimulan, and Monday and Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday yan. So bibigyan ko na lang po kayo ng schedule, no? So no rush po tayo sa appointment, no? By booking po tayo, magpapaset po kayo ng appointment. I mean, kung ano po yung slot na available, kasi po meron po yan na kung ano lang po yung maibigay ko, hoping na free po kayo doon. Okay, so sa mga amulets po, no, nagpapasalamat din po ako kasi konting-konti na lang po talaga siya, no. So by Monday po is ipapapick up ko na po to sa JNT. Then wait po kayo ng pag within Metro Manila po 2 days po, no, 2 days to 3 days ganyan. Pero pagka Visayas, Mindanao is pagka Visayas po yata is 4 days to 5 days, no, or depende po sa panahon din. And Mindanao is hanggang 1 week, no, especially po pagka mga island, medyo matagal po talaga pagka island. Okay, so ano pa ba ang aking ano? Okay, sa mga oracle deck po na gusto pong mag-avail, no, yung oracle deck ko po is PM na lang po, no, PM na lang po. Sa mga gusto pong matuto mag-tarot, no, yan po yung best, parang pinaka-basic step nyo para po magkaroon kayo ng gabay, no, sa pagbabasa sa tarot reading, no. So ito pong mga cards ko na to is talaga may kanya-kanya pong bantay yan, may kanya-kanya pong gabay yan. Okay, so hoping na kung sino naman po ang may interesado, kung sino po ang interesado pala, yan is pwede na po ako i-PM, no? Especially sa ano din po sa amulets. And also sa healing po, no, in case of emergency naman po yan is tatanggapin ko po. Pero kung hindi naman po kayo nagmamadali is Monday na po tayo, no. Pero pagka emergency po tatanggap po ako. Ayan. So kailangan ko lang po at nagpaalam na rin po ako kay God na talaga pong tomorrow is bibigyan ko po muna ng time yung mga anak ko. So that's why ngayon po is kailangan ko pong pilitin kahit na it's almost ano oras na 1:27 AM. Kailangan ko lang po maghatid ng message kasi baka po Saturday or tomorrow is hindi rin po ako makapag-reading. Depende po yan sa pagod. Sa pagod ko. Okay? So hingi na po tayo ng mensahe. Baka po kasi maputol na naman to. Okay, so kumuna tayo dito sa aking number 1, as in pinakauna ko pong oracle card na ginawa. Yan natin kung ano po yung mensahe ng ating mga divine, ng ating Holy Spirit, no, sa ating divine. So shuffle ko po muna siya. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. Grabe po yung ano ko ngayon, araw ko ngayon, as in overload to the point na talagang nag-dinner na po ako is I think 11 o'clock na, past 11, sa dami po ng pasyente na walk-in, and plus may walk-in po ako na talagang late na rin nagpunta hanggang sa nagkaroon na po ng delays sa online na tarot reading. Buti na lang po nag-intay po yung mga clients ko, kaya nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi talagang bukas mo hindi ko sila ma-reading. Okay, so pahingi po ako ng message, Holy Spirit, para po sa ating collective. Thank you. Ay, ayaw niya umalis. Ayaw magpababa. Tingin tayo, hingi tayo ng message kung ano po yung first deck natin. As usual, doon po iikot ang ating storya. Okay. And ayaw niyang bumaba. Sige, nag-iisip po yan. Baga sa ano po to sa board ko is nag-ano siya, naglo-loading. Yun, may cut the cords. Here we go. Okay, so meron po tayong cut the cords, no? Kasi kung ika-cut mo talaga ang cords na yan doon sa mga taong lumason sa'yo or nagbigay sa'yo ng sakit ng ulo, nagbigay sa'yo ng sakit, nagbigay sa'yo ng sama ng loob, nagbigay sa'yo ng kabagsakan ng buhay, sumira ng buhay mo, is
magkakaroon ng wish na talagang matutupad at matutupad na. No? Kasi syempre, sino ba itong mga pinutol mo na ang communication or sino ba yung pinutulan mo ng cords, no? Kundi yung mga toxic na tao sa buhay mo na nagbibigay ng bigat, no? Na nagbibigay bigat, nagbibigay ng problema sa iyo, na isipin mo, no? So ang parang wala ka ng time mag-isip para sa magandang buhay mo kinabukasan, no, sa mga susunod pa na araw. So yung mga wishes mo is parang natatabunan dahil puro nga sama ng loob. Pero kung ikakat mo lahat yan, no, so magkakaroon ng space na yung heart mo and your mind and your soul. So andyan na yung wish mo is magagrant na, no? Wish granted na siya talaga. Okay. So, kailangan mo maging behave, no? Kailangan mo maging mabait. Okay? Kailangan mong maging soft-spoken, no? Kailangan kalmado ka rin at the same time. May sumisilip na ritual. Again? Bakit may sumisilip na ritual? Tingnan natin kung sisilip yan ulit. Pero may sumisilip, darling, no? May sumisilip, tuwal. Okay, so behave, ha? Behave muna kasi meron nag-i-spy sa'yo. So, gusto niya magpadukot. Though, hindi ito bumagsak, ha? Pero bubunutin natin kasi nakasilip siya. Ayaw nito magpabuko. No? Ibig sabihin, ayaw nitong sabihin nito kung sino man ang gumagawa na ikaw collective is may ritual, no? Na nagaganap. Okay? Bakit kaya, no? Ano na naman kaya trip nitong sumasalbahe sa'yo? Ano na naman kaya ang gusto niya sa buhay? Ano na naman ba? Parang wala siyang kadala-dala, diba? Talagang gusto kanyang, alam mo, kumbaga, no wonder kung bakit ang lumabas talaga sa first deck ko is cut the cords. Kasi talaga hindi ka natitigilan. Alam mo, may way yan, no? Nababaklas po kasi yan, no? So, kailangan mong baklasin yan. Kailangan mong alisin na yung tao na yan sa buhay mo, no? Hindi yan mapupunta sa parang basta disconnection lang. I mean, no connections, no? Walang chat, blockages na sa mga social medias. Hindi siya makukuha sa ganun. Kailangan mo rin to daanin sa ritual. Pero kailangan mo ihingi ng pahintulot to sa Panginoon, no? Dahil pagka umuo sa'yo ang Diyos Ama is go, no? Do the ritual. Pero kung hindi, let go, let God, no? Hayaan mo siya ang mag-desisyon at gumawa ng way para matapos yan. So, stay calm, no? So, sinasabi dito ng card mo na stay calm lang, pumalma ka lang kasi God is in control. Okay? God is in control. God is in control. Okay? Ba yan? Wait, ha? Alam nyo, ayaw magsalita ng card ko, promise. Okay. Wala pa rin. Kasi tatlo po yun. Gusto ko pa isa-isa lang sana or dalawa lang ang babagsak na card. My God, kailangan ko siya i-shuffle. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi ka bumaba. Holy Spirit, pengi po ako na message, please, para po sa collective. Thank you po. Oh, pati magpa-shuffle, ayaw. Or maybe, ano na ako, drain. Hindi na pa ako umaga. Ayaw talaga bumaba ng card. Bakit ganon? Ayaw talaga? Ay, hindi ako papayag nito. Bubuno tayo, ha? Bubuno tayo this time kasi ayaw niya magsalita.
Okay, it's a confirm, no? Na talagang ikaw is under ritual, na gusto ka nang ma-stuck. Huwag ka mag-alala, no? Kahit na-confirm na ikaw ay na under ritual, na gusto ka nang ma-stuck, na talagang till now is talaga porsidido siya, no? Inilalaban niya, no? Kung nung nakaraan is ikaw ay andun sa point na nakaranas ng nahigop ng energy, no? By this time naman, itong collective na to is nagkaroon ng ritual na, pero ang gusto naman ito is talagang parang makulong, parang maging statwa na lang, na parang diyan ka na lang, no? Pero may may energy to, pero parang hindi ka na parang ayaw kanyang umasenso, ayaw kanyang umunlad, no? Meron siyang ginagawang ritual dyan, no? Pero divinely guided ka, no? Kaya alam mo, kahit anong gawin niya, malalaman at malalaman mo to sa pamamagitan ko. O, diba? Through these cards, no? Through this channel, is nalalaman mo kung ano na ang nangyayari sa iyo, no? Divinely guided ka, no? And kumbaga, itong ginagawa naman itong mga to is hindi naman sila magiging successful, kasi kung ano man itong plano mong magkaroon ng cut the cords is mapagtatanggumpayan mo to, no? And yes to success, okay? Yes to success tayo, kasi ito yung maybe ito na yung time, no, na talagang dahil sa humingi ka ng pahintulot sa Diyos Ama is pinagbigyan ka na gawin din ang ritual, no? As you can see, magkatapat sila, no? Magkatapat ang ritual. Ayan, magkatapat ang ritual. Kung aayusin ko tong cards, wait. Yan. 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 Okay. So, talaga magkatapat sila. Okay? So, yes. So, yan, binigyan ka na ng rights or pahintulot ni God. Okay? So, they are loser, na kahit anong porsidido ang gawin nila, kahit anong sipag ang gawin nila, is talagang loser pa rin at loser sila, no? Kahit na ito discreet nilang ginagawa, no? Hindi nila mapagtatagumpayan yan, kasi God hired you. Okay? God hired you. Kaya, nako, huwag na silang mag-ambisyon na ikaw palubugin, no? Dahil sila mismo ang gumagawa na ikalulubog nila. No? Okay. So, may nakapadampot. Meron pa dalawa. Meron pa dalawa. Okay. So, next is balance. Wait lang. Medyo nakakaharang yung aking card. Okay. So, kailangan mo lang maging balanse. Balansehin mo pa rin. Kahit na alam mo collective or ikaw healer is nakakaramdam ng stuck energy, no? Ang stuck energy is kailangan mo pa rin balance. Nilabanan mo yan. Kayang-kaya mong labanan yan. Sinabi ko na rin sa inyo kung ano yung way para malabanan yan, para ma-cleanse yung energy mo, no? Yung, kung ano man yung nangyayari sa'yo, no? Kayang-kaya yan, okay? So, kailangan lang dito is the right process para dyan sa ritual na yan, and para ma-cleanse ka is kailangan lang ng right process, no? Kasi itong mga ito is mga sinungaling to, no, na kunwari is okay sila, kunwari mabait sila, bait-baitan, playing victim, pero ang totoo mga bulaan to. Ito yung tinatawag ng mga bulaang propeta, no? Na kumbaga nagpapanggap, no? So, kailangan dito is be gentle tayo, no? Be gentle lang tayo pagka gumawa tayo ng ritual, no? Huwag tayo masyadong galit, no? Kasi ito namang stuck situation na to, stuck energy na meron ka is mani-mani lang to sa'yo, Kayang-kaya mo na to, Kasi this time around, ka na, no? Wala nang makakabit sa'yo. I mean, wala nang tatalo sa'yo, no? Kasi dito is final blast na ni God yung binigay niya sa yung power, no? Though marami pang ibibigay sa iyo na ibang kakayanan. Pero kung ano man ang meron kakayanan is talagang binoost na to ng bonggang-bongga ni God.
ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo is talagang binoost niya na to. Talagang halos talaga ikaw na yung powerful sa powerful, no? So kaya kailangan kung gagawa ka ng ritual against this person, no, is be gentle pa rin, okay? Be gentle pero alam mo yon, ang kasama mo naman sa paggawa ng be gentle ng ritual na yan is ang yung mga angels, no? So kamusta naman, diba? Ganun lang yun. Okay? So, let's see. So, yun nga. Andun yung mga pagbabackstab ng mga iyan. Talagang ayaw ka pa rin tigilan, no? Siyempre, hindi ka naman takot naman itong kaharapin ka talaga in person. So, tirahan na lang ng spiritual. As sinasabi ko rin sa inyo, ang spiritual, walang kulong, no? And ito mga ito is paranoid na to. Mga hopeless na to. Kumbaga sa cancer, mga stage 4 na to, wala nang cure. No? Wala nang cure. Kasi alam ko dito, collective, is pinag-pray mo na rin to na talaga bumalik kay God. No? Bumalik sa Panginoong Diyos Ama para ma-enlighten na ulit siya. Yung enlightenment is bumuho sa kanya, magkaroon siya. Pero tinanggihan niya to eh. And even God, no, and even your ancestors, your angels, spirit guides, no, is kinausap na rin to eh. Pero or winarningan na rin to. Pero inignore niya, no? So it's not your fault anymore, no? So nag-sacrifice din to. No? Nagkaroon to ng, ang ginawa rin sa'yo before, noon, no? Noon pa, nagkaroon to ng sacrifice, even blood sacrifice to be specific, is ginawa niya yan. Ganun siya kalala. Pero, hindi siya nagtagumpay. No? Hindi siya nagtagumpay. Okay, kuha pa tayo ng isang card, no? Last card for this deck, for this oracle. Kuha tayo. Ayaw niya talagang bumaba eh. Ayaw niya talagang, ayun. Wow. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you po. Okay, so we have self-love. Continue mo lang yung pagkakaroon ng self-love. Alagaan mo yung sarili mo. Pagandahin mo yung sarili mo. Pagwapuhin mo yung sarili mo. Manamit ka ng maganda. No? Huwag ka magpakalosyang. Losyong ba yun? O ganun. Basta kung pabayaan ang katawan mo, no? Maging maayos ka lagi. No? So, yan yung mga gusto sa inyo ng mga angels mo, no? Mga divine guides mo. Okay, so set boundaries talaga, no? Mag-set ka ng boundaries, huwag ka masyadong all out sa lahat, no? Hoping na sundin mo to na magkaroon ka ng boundaries, no? Hindi po pwedeng lahat ng pwede is pwede, no? Kailangan dito is magkaroon ka ng boundaries, no? Parang yun nga, yung self-love is bigay mo. Kaya ka sinabi dito is magkaroon ka ng self-boundaries. Kasi nga, pakiramdam dito ng universe, even your angels and even God, is nagkakaroon ka na ng parang over-fatigue or parang napababayaan mo na yung sarili mo, no? So, kailangan naman dito is intindihin mo rin yung sarili mo, intindihin mo rin yung health mo, intindihin mo yung mga needs mo, hindi puro yung needs ng iba. Paano ka naman? No? Kailangan, minsan, tingnan mo rin yung sarili mo sa salamin. Ikaw pa ba yan? Ako pa ba to? Ganon. No? Kasi baka mamaya iba na. Ibig sabihin, iba na itsura mo, yun, hindi ka na kasi marunong magsuklay, hindi ka na marunong magpulbo, hindi ka na marunong magpabango, hindi ka marunong magbihis ng maganda. Napapabayaan mo na eh. Kasi masyado ka nang tutok dito, collective, sa kung anong meron ka ngayon to serve other people. No, to serve people, to help people. Pero paano naman ikaw to heal people? No, paano ka naman? So bigyan mo rin ng time ng sarili mo, okay? So mag-set ka rin ng boundaries, no? Magkaroon ka ng parang time management, no? Balance, okay? So we also have the justice. So what about justice? Maybe, no, talagang na-serve na or talagang matigas lang to, no, na talagang maybe talagang kahit na nare-receive na nila yung mga anong tawag doon? Pwede nating yung right term, no? Hindi naman yung anong tawag doon? Hindi naman yung malala. Parang maybe nare-receive na nila yung mga pitik, no? Pitik ng mga guides mo, no? Is
parang dead na lang sa kanila. Well, decision nila yan. Okay. So, now, dito naman po tayo sa isa. Ay, ayaw na talaga. Ayaw niya po talaga. Hindi ka magtatagumpay. May bababa na card. O, diba? Sabi ko sa iyo eh. O, see, it's God's plan. Diba? God's plan yan. No? Na ikaw ay collective, ay mag-under ritual na naman. No? Alam mo ba kung bakit? Kasi alam mo, kahit na ganyan na lagi kang tinitira nitong mga person na to, na mga madulupit na ito, is pagka napagtangkumpayan mo yan at alam mo ang dapat gawin, no? Andun yung reward na manggagaling kay God. No, kasi kailangan dito, once na naka-encounter ka talaga ng mga spiritual attack, wala kang ibang pwedeng gawin kundi kumonsulta muna kay God kung anong dapat mong gawin, or sa mga guides mo, angel guides mo, paano ang gagawin mo, no? Para hindi ka wag kang gumawa ng sarili mong plano. Maghanap ka ng kausapin mo sila kung ano yung tamang gawin, tamang proseso, saan magsisimula, anong kailangan mga sangkap, anong kailangan ng unang buksan, anong kailangan mong gamitin para hindi ka magkamali, para mapagtanggupayan mo yung ritual din na itatapat mo dito sa person na to na gumagawa sa'yo. Okay? Okay, pa tayo ng kasi, diba, God's plan. So, ito yung God's plan na ginawa sa'yo. Untouchable ka. Ngayon, nasasabi kong talagang hindi ka na talaga para makante ng mga ito. No? Kung itong ritual na to is ginagawa sa'yo, itong ritual na to is nararamdaman nila ngayon. Ramdam nila ngayon yung ritual na yan na ginagawa sa'yo. Amen. So, sila ngayon na nagsasuffer. Hindi ikaw dito, darling. Okay? So, even yung relationship mo with your partner, no, is affected ngayon. No? So, naging affected yan. Kasama sa ritual yan. Pero alam kong kayang-kaya mong hilutin yan. Kayang-kaya mong gamitin yan. Kayang-kaya mong tawasin yan. Kayang-kaya mong baklasin yan. Mani-mani na to sa'yo eh. Yung mga ganito. Mani-mani na to sa'yo. Kasi you're powerful. You're untouchable, no? And ikaw, dala mo lahat ng buong pamilya mo. Kaya, mo yun, hindi ka para magpatalo. Hindi ka para magpatalo. Okay? So, here is your intuition. Ito'y napakalaking tulong sa'yo kung bakit mo nalaman ng mga ito. Kasi, lahat ng intuition mo totoo. Lahat ng intuition mo tapul. No? Lahat yan. Oops. See? Diba? Backfired. Boom. Backfired lahat yan. No? So, ikaw mismo na is you're so annoying, no? You're so annoying in a way na parang andun yung parang kahit ikaw nalilito ka, no? Kung paano nagba-backfired, no? Paano nagba-backfired yung ritual sa kanila. Ibig sabihin, kumbaga, meron silang ginagawa sa'yo. Though nararamdaman mo to na medyo nandun ka na naman, parang, wow, ito na naman ako. Parang may spiritual attack na naman ako nararamdaman na, wow, parang tinitira na naman ako. Pero hanggang ganun ka na lang kasi meron konting kang nararamdaman. Pero hindi na yung buong buo. No, hindi na yung talagang magsasuffer ka the whole day or ng ilang days para lang maramdaman mo yung ritual mo. Wala ka ng ganun. No? Kasi parang kung nilagay ka nila sa bote, parang inilagay na rin nila ang sarili nila sa bote. Kasi nandun man ang pangalan mo, nandun man ang picture mo, pero sila ang nagbitaw ng words doon na kung ano-anong spell, pero yung salita na nila na yun is sila na nagre-represent para pumasok dun sa loob. Ganun na ang nangyayari. Okay? So now,
kailangan mo mag-travel or magkakaroon ka talaga ng travel, no? This is a confirmed ano na to kasi madalas tong lumabas sa reading mo collective yung pagta-travel. So ito talaga is hindi na rin to maaawat kasi soon is magkakaroon ka ng offer, invitation from other siguro province or barangay, ganyan ano kasi kailangan nila ng healer, no? So dito is may invite at may invite ka, and at the same time actually hindi lang dito sa Philippines, no? Parang meron akong nakikitang ibang bansa na pwede mong puntahan, no? Asia, Asia, Asia. Yan. Meron din may magi-sponsor sa'yo dito. Magiging famous ka dito, collective. Magiging famous ka. Hindi lang dyan sa lugar mo. No? So, yung mga nag-underestimate sa'yo, no? Aminin mo man at hindi, talaga marami. No? Marami dyan, lalo na sa lugar nyo. Sayaan mo lang. Let go, let God mo yan. No? Si God na bahala dyan. Okay? So, lagi mo iisipin na ikaw ay nasa right path, no? Continue lang yung disconnection kay God. Huwag kang bibitaw dahil hindi pa natatapos ang laban at marami ka pang pagdadaanan. Okay? So, lahat ng healer is maraming pinagdadaanan, especially sa mga temptations, no? So, kailangan dito is lagi mo ipanalangin kay God na bigyan ka ng tamang pag-iisip at kaliwanagan, no? Para hindi ka So, here is uncomfortable. Oo, talagang nakakaranas ka ng uncomfortable, no? Yung pagkakaroon ng uncomfortable mo is kasama yan, no? Actually, pero yan nga, sinasabi ko, yung pagiging uncomfortable mo is hindi naman ito for 5 minutes, no? Seconds mo lang to nararamdaman na hindi ka mapakali, yung ganyan, ano? Hindi to pang, pang ilang oras o ilang minuto. Segundo lang po yan, no? Kasi nga, ay nako, sila lang naman ang namanamnam yan kung anong ritual yan. At kung ano man ang gawin nila siya, kahit idaan ka sa voodoo doll, bungo, ano pa ba, palipad hangin, nako, sila lang din nagdadala. I mean, babalik at babalik lang sa kanila to na napakalakas. Alam mo, ganit-ganit ng ng card mo dito, collective. Bilis, 32 minutes na agad. Ay! Wait lang. Okay, so you're almost there. Awareness and yes, to success. Okay, so you're almost there. Ano ba yung almost there na yan? Almost there to reach your parang yung abundance mo, yung mga minanifest mo, andyan na, ang lapit-lapit na. Parang na lang, siguro mga 5 meters na lang, mga ganyan, no? Konting-konti na lang, nandyan na yan, no? So, kailangan lang maging aware ka, wag kang tutulog-tulog sa kangkungan, no? Mararamdaman mo na yung success is nasa iyo. Kumbaga, mararamdaman mo yan na ikaw ay magkakaroon talaga ng mga dream come true, wish fulfillment, no? Yan, yes! Yes to success tayo. Yes to success. Okay, so ito na yung time, syempre. Yes to success. So, ibig sabihin, kailangan mo i-enjoy yung life. No? Enjoy mo yung life mo. Okay? So, pagka in-enjoy mo yung life mo, syempre, kumbaga, kailangan mong isama, hindi lang yung sarili mo. Kailangan pangkalahatan. No? Huwag kang maging greedy. Huwag kang sakim. Okay? So, isa yan sa babala, no? Na pagka ikaw ay you're almost there to reach, na-reach mo na yung mga success in life, nagkaroon ka na ng abundance, na overflowing, prosperity, luck, kung ano man yan, is wag mong sarilinin. Share mo yung blessings mo. Once na na-receive mo na yan, mas maganda yung isinishare mo yan sa iba. Wag mo na rin isipin na kaya ka nagsishare ng iba kasi may kasabihan na pag nagbigay ka to sa ganito is kailangan bigbigay ka kasi may babalik na mas marami. Wag mo nang isipin yun. Mas maganda yung tumutulong ka na hindi ka nag-iisip na may kapalit from God kasi pangit. Parang ang pangit, no? Parang
Parang ginagawa mo lang yun kasi alam mo bibigyan ka ni God ng another reward or parang may kapalit yan. Pangit kasi yung humihingi ka ng kapalit. No? Especially kung magagaling kay God. Mas maganda yung tumulong ka na nanggagaling talaga sa puso mo and sa utak mo din, no? Kasi ang lason dito sa atin is more on utak, no? So kailangan huwag kang magpakasakim, huwag kang maging pakasarili. I-share mo yung blessings na meron ka ngayon. Okay? Kasi ang pera hindi talaga na isasama sa hukay yan. Kailangan dyan i-share mo. Even material things, no? Kahit na meron ka napakakapal na ginto, aanhin mo yan. Wow, Jesus Christ is there. Congrats. Talagang si Jesus Christ, alam mo, active na active sa'yo. No? Active na active sa'yo si Jesus Christ. Amen. No, talagang hindi ka iiwan yan. No? Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Jesus loves me so much. Sabihin nyo yan. Jesus loves me so much. Jesus loves me so much. Jesus loves me so much. Ay, very good ang cellphone ko ngayon ha. Hindi nakat ha. Very good ha. Dire-diretso tayo ngayon mga collective. Okay. So, there's a copycat. No, ngayon na ulit lumabas yung copycat na yan. So, kilala nyo na yan kung sino yung mahilig gumaya sa inyo. Yun ang talagang gumagawa ng ritual sa inyo. Pero parang ito is hindi na bago. Kasi sa mga nauna kong upload is iisa lang po yan. Kung sino man yung mahilig gumaya sa inyo, pinipilit na ma-reach yung kung ano ka. No? And at the same time, ultimo yung kakayanan mo na meron ka is parang gusto niyang magkaroon din. Na ninanakaw niya actually. Okay. So, itong copycat na to is nagkaroon ng medyo enkwentro sa mga angels and ancestors mo. No? Nagkaroon nag-cross ang landas nilang mga yan dahil nga sa pagiging malupit sa'yo. No? Nag-cross ang landas niyan. Yung copycat mo na yan, na person mo and your angels and ancestors is nagkaroon ng very light na parang napunta sila sa isang korte at nagkaroon ng pag-uusig. Okay? So, share your blessings, no? Kailangan talaga i-share natin ang blessings, no? And magkakaroon ka talaga ng happy marriage, no? As in, magiging maayos na ulit yun sa relationship mo with your partner. Basta kalma lang, no? Basta maging ikaw ang magdala ng relasyon mo sa buong pamilya, no? Buuin mo ang pamilya mo. Humingi ka ng tulong sa Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo na mapagtibay palalo, no? Dahil sa mga darating pa. Alam mo, dito collective na marami pang darating na pagsubok. Pero andun ka rin naman na lagi nananalangin na i-save ang family, magkaroon ng protection na malala, na malupit, no? So, isa yan sa mga minanifest mo, bibigay ni God yan. Claim it, darling. Kasi nga nandyan ang spirit warrior mo. No, to protect you and your family. Diba? Vunga. Okay, so let's see kung ano pa yung susunod. So, dito tayo sa opposition cards. Ayan natin kung ano yung meron dito sa opposition cards, no? Okay, so dito na tayo sa ating card. Tarot card. Which is opposition po to, no? Halo-halo. May nakataob, may nakatihaya. Patatapos ko lang po kasi ng reading from dalawang magkasunod na clients. Bilang may closing clients. Okay. Hindi tayo dito ng very light. Wow. O, diba? Kailangan mo lang talaga ng yung pagiging madasalin mo is dire-diretso mo lang yan, no? Kasi through your prayers, no, andyan yung isinishield ka talaga ng Holy Spirit, no, na talagang walang makakadapo sa'yo na kahit na maliit na karayom o aspilit, tardible, kung ano man is wala, no? Okay. So next is the Four of Cups.
Dito is pinapakita talagang spiritually guided ka and you're a real, legit na healer. Okay? So, dito is talagang you serve God dahil sa mga ginagawa mong missions na talagang ikinatutuwa ng lubos ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. And dahil dyan is talaga may enjoy mo yung life mo to the fullest, wala ka nang magiging obstacles, meron man, no? Hindi ko naman sinasabi talagang wala, no? Ibig sabihin, siguro magkakaroon man, pero medyo matatagalan, may mga malalaking patlang, siguro mga after 3 months, 4 months, ganyan, doon ka uli makaka-receive ng, magkakaroon ng pagsubok, pero matagal na panahon, no? Kasi alam mo na kung paano ang galawan sa mundong ibabaw. Alam mo na kung paano mag-adjust, alam mo na kung paano maging kalmado, alam mo na kung paano i-handle yung ganito, alam mo na kung paano pakisamahan yung taong yan, alam mo na kung sino yung iiwasan mo, alam mo na yung mga ganitong gagawin mo. No? So dito is marami ka natutunan dito sa journey na to. Marami ka natutunan. Point. 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 Okay, so kung anong tipid kanina ng ating oracle card, ito naman ang siyang daldal. Kaya love na love ko to eh. Pero minsan talaga may mood yan na ayaw bumuga ng card. Okay, so dadamputin ko lang po itong mga ito at iisa-isahin ko po ang lapag. Okay. Wow, bakit may ganite? Okay, so we have the 9 of swords, no, which is reverse. No, so dito is sinasabi dito na kumbaga tapos ka na dun sa mga, alam mo yun, mga gumugulo sa isip mo, no? Kasi andun na yung mindset, no, na wala akong dapat ikatakot. Ganun na yung mindset mo. Hindi ako matatakot. Magtatagumpay ako. Ganun na yung mindset mo, no, na mairaraos ko to, makakaraos ako dito, no. Yun, nandun ka lagi sa positive thinking, which is very, very, very good, no. Na kumbaga dati is rinding ka sa buhay, no. Kahit ito mga nakaraan na nagkaroon ka ng very light na pinagdaanan, ito lang mga nakaraan, no. Pero nalagpasan mo agad yan kasi ganun ka kalakas kay God eh. Love na love ka ni Jesus Christ and love na love ka ni God, Holy Spirit. Okay? So dito is pinapakita dito na talagang at your back, no, meron talagang sumasalbahe sa iyo, no. There's a black magic involved talaga, no. And yun, okay. So now sinasabi dito sa card na to is ikaw, collective, is under ritual na nilagay ka sa isang cave, sa isang madilim na lugar. Doon ka niya kinulong para ma-stuck ka. Okay? Pero hindi siya magtatagumpay doon kasi ikaw mismo, collective, is talagang naghanap ng way or talagang nagbigay ng napakalakas na connections kay God. Hindi lang kay God, sa lahat ng ascended masters, sa universe, sa angels, sa ancestors, sa spirit guides, sa elementals, lahat yan nagkapit-bisig para baklasin yung ritual na yan. Kaya ka nakalabas. Naalis mo yung harang. Naalis nila yung harang, kaya ka nakawala. Na-break nila kung ano man yung ritual na yan, no? Next is the King of Cups. So dito sa King of Cups is relax lang, no? Relax ka lang. Kumalma ka, no? Dahil yung pagiging healer mo na yan is kumbaga diyan ka na magkakaroon talaga ng ano ba yung katatandaan mo na yan, no, na talagang sa ganyang pamamaraan mo, sa ganyang ginagawa mo, no, sa craft na yan na ginagawa mo is talagang diyan ka mare-recognize, diyan ka magkakaroon ng celebration, no, diyan ka magkakaroon ng talagang peace of mind, calm na pag-iisip, no, dyan. Kasi ano to talagang desire mo to, na talagang kaya binigay sa'yo ni God na ng buong buo, no. So dito naman sa Ace of Swords, 9 of Cups, 8 of Cups,
is sinasabi na kumbaga kahit na nasaktan ka nito mga nakaraang araw, no, o nito mga nakaraan, no, from your parang past experiences, no, siguro mga 2 years, 3 years ago, no, is talagang bumabalik at bumabalik. Hindi na matatanggal to, no, kasi nasa sayo na lang to collective kung talagang, kasi medyo malalim ang relasyon mo dito sa taong to, sa person na to. So kailangan mo lang talagang ikaw na mag-adjust, no. Lagi ka na lang humingi ng guidance kay God, sa mga angels mo, sa mga protectors mo, sa mga guides mo, na ilayo ka na or tulungan ka nila na makalimot at makalimutan ka na rin tong person na to. Natigilan na, no, pagsasabotahe, pananalbahe, ganun, kasi marami na siyang nagawang masasakit, no, na pangyayari na napagdaanan mo, no. So through that, no, ang gusto kasi ng mga guides mo is magkaroon ka ng kasiyahan. Gusto nila maganda ka, gusto nila pogi ka, gusto nila mabango ka, gusto nila ibigay sa iyo yung magandang buhay ni God. Especially gusto niya na maganda ang buhay mo, na parang relax ka lang, ganon, no. Kaya nilala ka ni God sa right path, no, dinala ka niya sa right way, no, dinala ka niya na gusto niya pumunta ka doon sa pinaka-top ng hill, no, para maisakatuparan mo lahat ng mission mo sa buhay, no. So makakakuha ka ng right. Meron pang ano, no, sa navivision ko dito sa 8 of Cups is meron kang makukuha na right tool for you, no, to survive those for those mga yung mga hindi nakikitang nilalang, no, na especially yung mga witches, no, devils, no, bibigyan ka ni God ng napakalakas na anong tawag doon, na weapon, no, to slash them, no, to beat them, to kill them, no, bibigyan at bibigyan ka. Okay, so here is 9 of Pentacles, Death, which is reverse din yung 9 of Pentacles mo, and the Moon also in reverse. Okay, so dito is pinapakita lang dito na talagang nandito ka pa rin, or ang ginagawa nitong mga gumagawa sa'yo na sumasalbahe sa'yo is talagang magkaroon ka ng parang magkaroon ka ng thinking na hindi ako para dito sa spiritual, hindi ako para dito sa ganitong profession, hindi ako para dito sa ganito, no. Nilalagay nila sa isip mo yan, no, na hindi ka para dyan, no, na parang ang gusto nito rin is yung tipong mag-away-away kayo sa pamilya, ayaw na ng nagkakasundo kayo, gusto niya mawasak to na mawasak. Gumagawa ng paraan to para wasakin kayo, no. Pero hindi to magtatagumpay, no. Even your yung mo dito, yung partner mo dito is lagi ng under manipulation dito yung partner mo, no. Pero yung partner mo rin kasi is hindi basta-basta makanti nito, kasi nga yung protection na binigay mo sa family mo is talagang napakalakas din, no. Ang galing mo dito, collective. Ang galing ng protection na ginawa mo. Talagang sinilyado mo yung family mo, no, para hindi to makante ng kahit sino. Galing mo dito. Ang ganda ng banat mo dito. Ang perfect mo dyan. So we have the 3 of Wands, which is reverse din. Pero we have the Ace of Wands, which is upright, and we have the Hermit in reverse. Okay, so kung kahit naman marami kang problema ngayon, no, na kinahaharap, siguro mga 1, 2, 3 meron kang talagang kinahaharap na problema ngayon, pero andun kayong may mga pinanghahawakan ka kasi salita, may pinanghahawakan ka na parang anong tawag doon, na may pinanghahawakan kasi, which is si God, na alam mo hindi ka pababayaan, alam mo na naandyan siya for you to provide everything you want, no. Parang yung ganon, nandoon ka sa point na yon na hindi ako pababayaan nito, alam kong tutulungan ako nito, alam kong hindi ako pababayaan nito, alam kong bibigay niya to, alam kong nandiyan siya to support me, yung ganon, no. Though dito sa Hermit naman na to is sinasabi dito na kumbaga yung mga
nararanasan mo ngayon is parang natatakot ka pa rin na ipakita talaga kung sino ka. Kailangan mo na tong kailangan mo nang ilabas to, kailangan mo nang i-out yung sarili mo na ikaw ay healer, na ikaw ay may ganitong kakayanan. Kailangan ilabas mo na yung kakayanan mo, ibuga mo na. No? Kasi binigay na sa'yo ni God yan eh. Kailangan mo na ibuga yan, wag mo itago. Ibuga mo na. No? Ibuga mo na to the fullest. So, now we have the temperance. What's this? Upright. We have the temperance upright and ano ba to? The high priestess. Is this upright? Wow, upright. Wow. So you're the high priestess, no? So meron kang talagang pinanghahawakan dito, no? You're parang alam mo 'yon, andun yung marami ka mang challenges sa buhay, no? Is talagang magtatagumpayan mo to. Yan na yung destiny mo. No, kahit na anong ibato sa'yo, andyan ka pa rin nakatayo. Destiny mo na yan. Yan ka na. Wala nang makakaiban yan. Dahil yan na yung binigay sa'yo ni God. Yan na yung ibinuhos sa'yo ni God na yung intuition mo, yung psychic abilities mo talagang ang lakas. Ang lakas-lakas. So, hindi ka para dito magkaroon ng ikababagsak mo. No? Talagang you're there to help everybody. No? And, may nakikita akong okay. Okay. So, dito is, sinasabi dito sa card mo na, kumbaga, as a high priestess and the temperance is there, no? Sa talagang, yung power ngayon na ibinigay sa iyo ni God, no? Yung kakayanan na meron ka ngayon, no? Is, meron kang something na makakakuha ka ng mas malakas na kakayanan kung water ang gagamitin mo, no? More on water and more on prayers, no? More on prayers talaga. I mean, Latin prayers, no? Kailangan mong gumapit ng mga Latin prayers, especially kung halimbawa nakikipag-combate ka, no? Kailangan mo to. Kailangan mo matutunan yung mga Latin words, Latin prayers, lalo sa pakikipag-combate, no? And sa water naman, kaya ako naman nasabi yung water na kailangan mong kumuha. I mean, yung strength mo or yung power mo is makakakuha ka through water. Kailangan mong parang through, especially sa oceans, no? Sa dagat. Basta yung running water, no? Kailangan para magkaroon, ma-energize ka. No? Parang ma-recharge ka. No? Mas ma-recharge ka na ma-recharge. Siguro at least twice a year, gawin mo yung paglublob sa mga running water. No? Make sure na running water ang pupuntahan mo. Wag sa pool. Wag sa swimming pool. Running water ang targetin mo. No? Especially kung mas maganda kung merong nature like falls, ganyan. No? Mas maganda yon na merong mga trees, no? Para nagkakaroon ka ng communication with your mga elementals, no? Kasi attached ka din dun sa mga elementals, no? Sa nature, no? Tinatawag ka rin ng mga nature dito. So, kailangan maging tayo dito, mas malawak, no? Hindi tayo pwede mag-stick sa isa lang, no? Kailangan maging malawak tayo, kailangan maalaga tayo sa nature, no? Kasi diyan tayo kumukuha sa air, sa sun, no? Yan, diyan tayo kumukuha sa apat na elemento. Okay? Kailangan natin yan. Kailangan natin ng mga 4 elements, no? So, respect lang and give and take dyan sa mga yan. No, para hindi tayo pareho-pareho nasasaktan. Okay, so kailangan lang talaga is meron kang mababang loob dito. Okay, so now is, meron pa ba? Okay, so that's your reading, no? Yan na po yung pinaka-reading nyo, collective, hoping na may mga, I know na may naka-resonate, no? So, sorry to say, pero magre-reading po ako is baka po Sunday night na po or Monday. So, kung sino pa ang gusto magpa-book, no? Kung sino pa ang gusto magpa-book o magpa-set ng appointment, chat lang po kayo, then ililista ko na lang po. Kasi wala po akong admin, no? Nag-iisa lang po ako. So,
ako po yung nakikiusap na wag nyo po sana ako ikumpara sa ibang mga tarot readers na nakakapag ano po agad, na-organize po agad-agad yung ganon, no? Kasi po, ako po as a tarot reader, at the same time po is a healer, no? So, meron din po ako mga ginagamot, so minsan po, kahit po na ililista, ngayon ina-attend ko na isulat, biglang, hello po, good afternoon, o yun na, may magpapagamot po, yung mga ganon, no? So, madalas po nangyayari sa akin yun. Tapos yun na, makakalimutan ko na yun. Kasi meron na naman akong ibang task na gagawin. Andun yung, kailangan ko na palang magpabili ng ganito, kailangan ko palang ganito kasi magdi-dinner na, may kulang na ganito, may sisingit na ganito, kailangan ng ganito, ganito, ala na, blanco na po ang lola nyo. Ganon. So, hoping po na maintindihan nyo po yung side ko, no? Minsan po talaga ganun. Kaya minsan po sinasabi ko na lang din po sa clients ko na pag binigyan ko po kayo ng schedule, kung maaari, bigyan niyo po ako ng 15 minutes. Kung halimbawa, binigyan ko po kayo ng time na 8 o'clock, 7:45, tawagan niyo na po ako para for you to know kung nakasalang po ba ako for healing or for online healing or meron po akong tarot reading, walk-in. Nagkakaroon lang po talaga ng problema kasi pag kami mga walk-ins po ako na dumadating na hindi ko naman po talaga pwedeng tanggihan, no? Kasi po syempre binisita po ako dito, so kailangan ko po silang harapin, no? So hopefully wala po tayong maging problema sa mga ganong kaso kasi po hindi lang po ako tarot healer, hindi lang po ako tarot reader, so nanggagamot din po ako, no? Hoping po na naintindihan nyo po yung side ko, no? And kung hindi naman po ako nakaka-reply po sa mga chat nyo, especially po yung mga ilang days na, pasensya na po, no? Kasi po ang dami nyo po, no? Meron po sa WhatsApp, meron po sa Instagram, meron po sa Messenger, meron din po sa mobile number ko. So 4 po yan, no? Honestly, nahihirapan po ako i-manage kasi hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pipindot ako dito, exit ako doon, punta ako sa kabila, meron naman doon sa kabila, meron naman doon sa kabila. Mga ganun po, no? So, sana isipin nyo rin po yung side ko, no? Na hindi po ako nakatambay or browse lang po ng browse, hindi po. Every minute is important po sa akin. Kumbaga, time is gold po, no? Time is gold. So, hopefully na this time around is nagkakaintindihan po tayo about schedule. Kaya po gusto ko, kung meron pong gusto magpa-appointment is reach out po agad sa akin para po mag-set po tayo ng appointment after the payment. Okay? Sa tarot reading po is talagang may charge ako, no? Kaya kailangan po na after the payment po, doon po tayo maghahanap ng slot for you. Okay? Again, maraming salamat po lahat sa mga naka-resonate. Please do subscribe, like, share my video. Okay? Para po mas lumaki po yung ating YouTube channel at mas marami pong maka-resonate, diba? No, ito naman po is hindi lang po ito para sa mga may kakayanan po talaga na hindi pa po na-out. Ito rin po, isang aim ko rin din po dito is magbalik loob po sa Panginoon para naman po dumami-dami naman po tayo. Kasi po ang dumadami po ngayon, puro masasamang tao, no? Na kinakain na po ng sistema ng panahon, no? So, hoping po tayo po mismo magtulong-tulungan para po mapalapit po kay God, no? Maigi nga po yun para po tayo safe na talagang ang punta po natin is sa heaven. Ganda po ng Santo Niño ko, no? Love na love ko to. Buti na lang po hindi kinuha sa akin to. Buti na, order po to sa akin pero ang ganda niya. Nung una ko siyang nakita talagang sinabi ko sa kanya na pwede bang akin ka na lang. Nung una ayaw niya, sinagot niya ako ng para po to sa umorder, kaso hindi po siya kinuha ng umorder, no? So ewan ko na lang po kung paano,
Pero ito po is talagang may-ari po niyan, kaso hindi po siya kinuha, tinanggihan po siya. No? Masakit sa akin po yun, na tinanggihan tong aking Santo Niñong to. Buhay na buhay po to. Akin na po siya. Yan. Kasama na po natin siya sa tarot reading. So, isa na po siya sa nag-guide sa atin at nagbabantay sa atin pagka tayo po ay nag-reading. Okay, so maraming salamat po and good night. God bless. See you on Monday. Bye-bye.